layunin to impeach Sara Duterte. Now, going back dito sa sinasabi kanina ni Sir Leo na mas madali daw na mas madali daw nakasuhan si Sara kaysa ma-impeach. Ang sabi ko, I beg to disagree, di ba? Mga kababayan, kasi sabi ni Sir Leo, at pakinggan natin to para lahat tayo magkaroon ng kaalaman. Yung mga panauhing pantanga dyan, matututo kayo dito. Sabi niya, hindi kasi yan civil case, unlike criminal case. Lalo na yung batas na pinirmahan ng tatay niyang si Digongyo, yung Anti-Terror Act law. Diba? Kulong kaagad yan, no bail, let us wait for the NBI and DOJ. Again, mga kababayan, ang tanong ko, Sir Leo, alam niyo po ba yung nakalagay sa Constitution? Diba, si Sara Duterte, ang kanyang position ay isang impeachable officer. Isang impeachable official of the land. Tama? Pero wala po siyang immunity for suit. Anong ibig sabihin nun? Yes, pwede natin siyang kasuhan at anytime kung gugustuhin natin. Pero mga ka-GP Natics, dahil nga impeachable official itong si Sara Duterte, ano ang mangyayari? It must be impeached or she must be impeached first bago po siya makasuhan. Bakit, mga kababayan? Kasi nga, si Sara Duterte, dahil siya po ay walang immunity from suit, pwede natin siyang kasuhan, pero dahil siya ay isang impeachable officer, pwede niya pong tanggihan, puntahan yung mga nagpapatawag sa kanya. Pwede niya yung patagalin ng patagalin. Marami pong paraan na pwedeng gawin ang mga abogado. O sa magandang paliwanag, pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Buko dito. O bakit si Attorney Buko ulit? Kala ko hindi ka naniniwala sa kanya. Mga kababayan, kinukuha ko lang yung mga paliwanag na makakapagbigay ng kasagutan sa inyong mga tanong. Ang consequence niyan, she will be like an accused, no? Sa mga previous cases nakita natin, ipapatawag siya, no? Pagpapaliwanagin, hindi na makakataong magpaliwanag. After, of course, ng prosecution, na ma-prove nila yung kanilang case. Ang susunod naman magpe-present ng ebidensya ay yung impeachable officer, in this case, the Vice President. And then the Senate will vote, no? Either to convict or to acquit. Attorney, let me rewind lang a bit, no? This is the question, mga kababayan. Sir Leo and others, lahat ng mga nanonood po, all ears tayo ha, para lahat tayo matuto. Again, ako nakikinig lang din ako sa mga bagay-bagay, but I jot down dun sa mga mahalagang detalye na hindi ko pwedeng paawalan. Kasi yung mga bagay na yan, we can utilize that in the future. Kung sa atin mangyari ito, or merong nangangailangan ng mga tao, let's say for example, may bashers, di ba? May bashers na tayo po ay dinidebunk or tayo po nakikipagdebate sa atin. Kaya po nating sagutin by this statement. Kasi ito nakasulat sa batas. Of course, we're talking about yun and so many what-ifs, right? But yung actual na nangyayari ngayon, no? Siyempre, ang pinagdedebatehan natin, confidential funds, the alleged misuse. We've heard different arguments from both sides, right? On one hand, the VP says, hindi pa nga tapos, let the COA finish their audit because meron pang legal process yan of file ng ganito and then pwede ka pa mag-submit ng extra hanggang ma-resolve. At the same time, sinasabi ng Congress, there's no prescribed time for us to do a hearing in aid of legislation. Ngayon, I'm really wondering, okay, ano ba dapat mauna? Dapat ba muna magkaroon muna ng resolusyon yung kaso? If we're gonna impeach somebody, let's say ito yung may mabigat na basehan, no, for impeachment, which is the misuse of confidential funds, which is graft and corruption, malversation, etc., and betrayal of public trust. Hindi ba dapat may kaso muna siya or at least masabi muna ng COA with finality na, okay, talagang na-misuse yung funds, hindi maliquidate? Okay, distinguish natin, no? Kung ordinaryong opisyal ng gobyerno, any other elected official except the president and the vice president, tama yung sequence na yon, no? Kasuhan mo muna sila. Pag nakasuhan mo sila, then tsaka nyo po pwedeng sabihin na meron nga silang ginawang illegal, no? Dahil pwede mo silang kasuhan. The problem with the president and the vice president, you cannot sue them, you cannot charge them, no? You need to impeach them first. So baliktad. So hindi tama yung argumento na bakit nyo ako iniimbestigahan, bakit kayo nag-iimbestiga, hindi pa tapos ang COA.
Dahil isa lamang ang pwedeng mag-imbestiga sa President at Vice President and other impeachable officers, and that is Congress. No, because Congress has the power to impeach, and therefore sila lang ang pwedeng mag-investigate. Hindi kailangan ng Kongreso na hintayin ang resulta ng investigasyon o findings ng COA bago ito mag-imbestiga kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Pwede nila itong gawin at any time in aid of legislation. At yung paggawa ng budget is part of legislation. So yung pagtatanong, pag-iimbestiga kung saan napunta ang pondo para maplano mo yung ilalagay ng pondo for next year ay bahagi ng trabaho ng Kongreso at Senado at pwedeng gawin anytime. Attorney, let me just go back to what you said na hindi po pwedeng kasuhan ang Vice Presidente. Isn't the Vice President, di ba po, she is not, does not have immunity from suit? Tama po, wala siyang immunity from suit, pero siya ay impeachable officer. So yun po ang kaibahan, no? Dahil siya ay impeachable officer, hindi mo siya po pwedeng tanggalin sa pwesto, paharapin sa anumang kasong administratibo o kriminal nang hindi mo muna siya natatanggal sa kanyang pagiging vice presidente. And Maliwanag, mga ka-GP Natics. Okay? Yes, indeed, Sara Duterte is not, does not have any immunity from suit. But yet, mga kababayan, yet Sara Duterte is a, what do you call it? Siya ay impeachable official or officer. Silang dalawa ng presidente natin. So hindi mo siya pwedeng kasuhan ng administrative, mga kababayan, unless mauuna muna kailangan ma-impeach muna siya. 'Yun ang kaibahan. Yung pangkaraniwang tao na hindi wala sa status ng Vice President and President, pwede mo silang kasuhan kaagad. 'Di ba? Para yung narrative na ito nagpapatunay na may kaso siya na talagang mayroong misuse of funds, malversation of blah blah blah. Ganon sa ibang tao. Pero in this case, very special. Kasi itong si Sara Duterte is impeachable officer or official. So, kailangan mauna ang impeachment case para, mga kababayan, mag-prosper yung gagawin nating charges, criminal, administrative, dito kay Sara Duterte. Otherwise, pag hindi yan na-impeach, hindi na-alis sa pwesto, ang gagawin lang yan habang siya ay nakasiting, habang siya ay nakaupo, mga kababayan, babaliwalain lang lahat ng mga proceeding, lahat po ng mga pagpapatawag sa kanya. Yun lang yun. you can only do that by impeachment. So, okay, medyo bago to sa amin kasi they always bandy about di ba? Naririnig natin, the Vice President is not immune from suit, the Vice President is not immune from suit. So, ang dapat magawin is impeach siya muna bago siya kasuhan sa normal na korte, like everybody else. Yes, marami nang naunang halimbawa niyan. No? Merong isang kasong ifinail against a tanod bayan, a prosecutor. No? May ifinail na kaso laban sa justice ng Supreme Court. Kung maalala nyo, in fact, lahat sila kinasuhan for corruption. No? Umabot sa Korte Suprema ang kaso at sinabi ng Korte Suprema, hindi nyo sila po pwedeng kasuhan, hindi nyo sila po pwedeng ipa-disbar, which is a entirely different proceeding, habang sila ay nakaupo bilang impeachable officer. Dahil mawawala sila sa pwesto pag sila ay nakasuhan. Ang sabi sa saligang batas, ang pwede lang mag-alis sa kanila sa pwesto ay impeachment. It's the hosting of Cyber Okay. Week sale. Alright. Ngayon, maliwanag. Ito pa ang isang dito punto. Yung impeachment case din, yung disbarment case against Sara Duterte, dahil hindi pa siya na-impeach, hindi rin po magpo-prosper. So, dahil siya po ay impeachable officer, yes indeed, she is not, she has not immunity from suit. Yun ang sinasabi ng batas. Kailangan maalis mo muna siya, ma-impeach mo muna siya, alisin sa pwesto bago siya kasuhan, bago siya maipadisbar, or bago siya kasuhan ng mga criminal charges, administrative charges. Gets, mga ka-GP Natics? Ulitin ko lang na wala po akong intervention or wala po akong gagawin na tawag dito, pagbibigay ng komento. Hold on. Habo lang, attorney. Ulitin ko dun sa part na yun, ha? The Vice President also cannot resign. She has no other option but to attend. No, prohibited siya from resigning from office. Kahit mag-resign, tutuloy kasi ito. Ang consequence niyan, she will be like an accused. No? Sa mga previous cases nakita natin, ipapatawag siya, no? Pagpapaliwanagin, bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. After, of course, ng prosecution na ma-prove nila yung kanilang case. Ang susunod naman magpe-present ng ebidensya ay yung
impeachable officer, in this case the Vice President. And then the Senate will vote, no, either to convict or to acquit. Attorney, let me rewind lang a bit, no? Of course, we're talking about yun and so many what-ifs, right? But yung actual na nangyayari ngayon, no? Siyempre, ang pinagdedebatehan natin, confidential funds, the alleged misuse. We've heard different arguments from both sides, right? On one hand, the VP says, di pa nga tapos, let the COA finish their audit because meron pang legal process yan of file lang ganito and then pwede ka pa mag-submit ng extra hanggang ma-resolve. At the same time, sinasabi ng Congress, there's no prescribed time for us to do a hearing in aid of legislation. Ngayon, I'm really wondering, okay, ano ba dapat mauna? Dapat ba muna magkaroon muna ng resolusyon yung kaso? If we're gonna impeach somebody, let's say ito yung may mabigat na basehan, no, for impeachment, which is the misuse of confidential funds, which is graft and corruption, malversation, etc., and betrayal of public trust, hindi ba dapat may kaso muna siya or at least masabi muna ng COA with finality na, okay, talagang na-misuse yung funds, hindi maliquidate. Okay, distinguish natin, no? Kung ordinaryong opisyal ng gobyerno, any other elected official except the President and the Vice President, tama yung sequence na yon, no? Kasuhan mo muna sila, pag nakasuhan mo sila, then tsaka nyo po pwedeng sabihin na meron nga silang ginawang illegal, no? So, ordinary, Dahil pwede mo ano yan, silang kasuhan. official. The problem with the President and the Vice President, you cannot sue them, you cannot charge them, no? You need to impeach them first. So, baliktad. So, hindi tama yung argumento na bakit nyo ako iniimbestigahan, o ba't kayo nag-iimbestiga, hindi pa tapos ang COA, dahil isa lamang ang pwedeng mag-imbestiga sa President at Vice President and other impeachable officers, and that is Congress. No, because Congress has the power to impeach and therefore sila lang ang pwedeng mag-investigate. Hindi kailangan ng Kongreso na hintayin ang resulta ng investigasyon o findings ng COA bago ito mag-imbestiga kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Pwede nila itong gawin at any time in aid of legislation. At yung paggawa ng budget is part of legislation. So yung pagtatanong, pag-iimbestiga kung saan napunta ang pondo para maplano mo yung ilalagay mong pondo for next year ay bahagi ng trabaho ng Kongreso at Senado at pwedeng gawin anytime. Attorney, let me just go back to what you said na hindi po pwedeng kasuhan ang Vice Presidente. Isn't the Vice President, di ba po, she is not, does not have immunity from suit? Tama po, wala siyang immunity from suit, pero siya ay impeachable officer. So yun po ang kaibahan, no? Dahil siya ay impeachable officer, hindi mo siya po pwedeng tanggalin sa pwesto, paharapin sa anumang kasong administratibo o kriminal nang hindi mo muna siya natatanggal sa kanyang pagiging vice presidente. And you can only do that by impeachment. So, okay, medyo bago to sa amin kasi they always bandy about di ba? Sarap. Narinig natin, the Vice President is not immune from suit. The Vice President is not immune from suit. So, ang dapat magawin is impeach siya muna bago siya kasuhan sa normal na korte, like everybody else. Yes, marami nang naunang halimbawa niyan, no? Merong isang kasong ifinail against a tanod bayan, a prosecutor, no? May ifinail na kaso laban sa justice ng Supreme Court. Kung maalala nyo, in fact, lahat sila kinasuhan for corruption, no? Umabot sa Korte Suprema ang kaso at sinabi ng Korte Suprema, hindi nyo sila po pwedeng kasuhan, hindi nyo sila po pwedeng ipa-disbar, which is a entirely different proceeding, habang sila ay nakaupo bilang impeachable officer. Dahil mawawala sila sa pwesto pag sila ay nakasuhan. Ang sabi sa saligang batas, ang pwede lang mag-alis sa kanila sa pwesto ay impeachment. Okay, so ibig sabihin mga kababayan, tingnan nyo ha, paano mo, tingnan nyo kasi sa impeachable officer, kagaya ni Sara Duterte, kapag kinasuhan mo po siya, pwede siyang maalis sa pwesto, tama? Pwede siyang maalis sa pwesto. Ngayon, hindi mo na siya pwedeng kakasuhan ng impeachment. So, ang pinakaano sa kanila, impeachment muna, yun ang mauuna, bago mo siya kasuhan ng mga administrative, criminal case at kung ano-ano pa. Yun lang yun, mga ka-GPnatics. Sa madaling sabi, special po yung case ni Sara Duterte at ni President Bongbong Marcos because they are impeachable officer. Diba? Ang pinagkaiba naman nila, si Pangulong Bongbong Marcos ay may immunity from suit. Si Sara, wala. Pero si Sara, kailangan munang ma-impeach bago mo makasuhan. Otherwise, babaliwalain ka lang yan. Sa madaling sabi, yung mga kaso niya ngayon na narinig natin na ipinal against sa kanya, kung ano man yung mga yan, hindi rin yan magpo-prosper. Dahil gagamitin ng mga abogado ni Sara Duterte that Sara Duterte is an impeachable officer. Nakita niyo yung point ko? Nagets nyo? Hindi naman mga bobo yung mga abogado. So, they exhaust or they will exhaust all the remedies that they have para itong si Sara Duterte ay hindi po sumagot doon sa mga criminal charges, doon sa mga
administrative charges against her. So the only way na kailangan talaga natin gawin is to impeach her. Otherwise, wala po tayong mapapala diyan sa mga ikinaso natin sa kanya. Kung ano man yan, sandamakmak man yan, wala pa ring magiging silbihan kung hindi natin matatanggal sa pwesto si Sara Duterte, mga kababayan, because she is an impeachable officer. Maliwanag po yan, i-search nyo po yan, makikita nyo, mga ka-GP Natics, at maliliwanagan tayo ng gusto. Sabi ko nga sa inyo, masarap yung mga nakakaninig tayo ng ganito eh. Kasi may mga definition na hindi natin alam. Unang-una, hindi tayo abogado. Pero sa pamamagitan ng ganito, all ears, iniintindi natin ang mga bagay-bagay, natututo tayo, at alam na natin ngayon. Diba? Oh, GP, bakit si Sara Duterte pinatawag ng DOJ, pinatawag ng NBI? Diba hindi sumipot? Oo, mga kababayan, in normal circumstances, sa totoo lang, kahit yung paghingi ng advance question, pwede yan. Sa totoo lang. Hindi lang natin nagagawa yan sa normal na tao kasi wala tayong abogado. wala tayong magaling na abogado. Pero yung totoo, yung iba, ganyan talaga ang ginagawa. Kaya nga sabi ko, hindi talaga parehas ang batas eh. Kapag mahirap, wala nang ganyan-ganyan. Pag mayaman, may pera, may advance question, abogado lang ang kailangang humarap. Diba? Mawala ng silbi yung gagawin natin dyan. Kahit ano pang isampa natin kay Sara Duterte, mababaliwala yan. Mga kababayan, because of the word itself, she is an impeachable officer. Mga kababayan, yan yung kaibahan. Ay, lol, mag-second opinion tayo, sabi ni Tita Karks. Okay, diba? Hindi, tama naman, Sir Leo. Mas magandang magkaroon tayo ng second opinion. Again, this is not the final. At least we heard yung kanya pong sinasabi dito. Isang attorney naman ito. 'Di ba? Ay mas maganda po na magkaroon ng second opinion kung tama ba siya sa sinasabi nila. Kasi ako kung tama si Attorney Buko, then therefore mga kababayan, ginagago lang tayo ni Sara Duterte. Siguro sabi nila siguro tawa ng tawa si Sara Duterte sa atin. Kaya nga hindi tayo pinapansin kasi meron siyang alas. Hoy, hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba naaalala that I am an impeachable officer and you cannot sue me? Diba? You cannot sue me while I'm sitting as a vice president. Iyan ay magkaiba yan mga kababayan. Hindi yan yung immunity from suit. Iba yan. Magkaiba po yan. Medyo nalilito lang tayo sa totoo lang. Kasi ang sinasabi natin, pag Vice President, wala naman ang immunity and from suit Kaya lang nag-iiba ang meaning niyan dahil siya nga po ay isang impeachable officer. So she must be impeached first bago tayo mag-file ng case against her. Right? Ang executive secretary ay dating judge, imposible hindi niya alam. Kasi sabi ng DOJ na under the Constitution, only the President... Tama, Tita Carclea. Sinabi nga po ng DOJ. At yan ay nakasulat din sa batas. Si Sara Duterte po, sinabi rin ni Attorney Buko, she doesn't have any... immunity from suit. Sinabi naman niya. Kaya lang iba yung case ni Sara, special case siya dahil impeachable officer po siya. So, ibig sabihin, nagbabago po yung meaning kay Sara. Kasi iba yung application sa kanya dahil siya ay isang impeachable officer. Okay? Sabi ni Aeromed, so why did PBBM suggested to Congress not to impeach Sara? Psycho-op ba, GP? Para non-government official ang magsampa ng impeachment. Ako naniniwala, mga kababayan, ang ating presidente ay napakatalino. Okay? Everything is actually designed. Hindi lang kasi ako pwedeng mag-divulge sa inyo eh. Pero
nakikita ko si Pangulong Bongbong Marcos. Of course, mga kababayan, dito ko rin masasabi, gayahin nyo na lang o tingnan about the issue of ICC. Sabi niya, hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng ICC, pero hindi naman natin sila pipigilan na mag-imbestiga. At kapag ang Interpol ang nag-utos at mag-i-implement ng paghuli, hindi tayo pwedeng tumanggi. So, ibig sabihin, mga kababayan, may pros and cons. Dito rin sa kalagayan na to, parang ang tingin ko, para wag paghinalaan si Pangulong Bongbong Marcos na siya ay very eager na ma-impeach si Sara Duterte. Tama? Yun yung nakikita ko rito. Jimmy Natik, sa totoo lang. Diba? Iba mag-isip ang ating Pangulo. O, sige, hayaan natin. Ako, hindi ako makikialam. Pero hindi naman ibig sabihin, pinipigilan ko sila, pero hindi ko sinabi na pag may nag-file ng case na ibang tao, private citizen, or kung sino man yung mga tao dyan, private sector, kailangan natin pigilan. Kasi, mga kababayan, sabi nga po ng Constitution, kapag may nag-file ng impeachment against someone, the Congress must act on it. Kailangan po nila itong aksyonan. Otherwise, yan po ay labag sa Constitution. So, kahit labag man, kahit ayaw nila o hindi, kailangan nilang aktuhan. Kailangan po nilang gampanan ang kanilang trabaho. Di ba? So, ibig sabihin, yung binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yan, hindi po yan nagtatapos doon sa kanyang statement na, oo, sinabi ko yan. Kasi, Sara is an important, hindi, waste of time, waste of money. Hindi naman niya sinabi na kahit sino na mag-file dyan, pipigilan natin. Wala po siyang sinabi na ganon. And he also said, that is his opinion. Diba? Ito, Tita Karks, JNK, there is a precedent because FPRRD was able to file a case against Robredo na inciting to sedition. Ang tanong, Tita Karks, anong nangyari dyan? Binalita ko rin nung nakaraan yan eh. Yes, that is the precedence. Pero, may nangyari ba? Nag-prosper ba? Wala. Hindi po nakasuhan si Lenny. Hindi lang ipinaliwanag, pero I believe na main reason why na hindi po nagtuloy ito dahil nga si Lenny Robredo is also an impeachable officer.